Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang inyong Biblia. Know Your Bible program, hatid po sa inyo ng World Radio International through White Sparrow Road Church of Christ in West Monroe, Louisiana, USA. Inyo po lingkod na nagbibigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. Ito na po ang last Sunday ng ating programa dito sa Radyo GMA, DWRA Barangay FM 92.7, broadcasting po sa Baguio City, and this particular broadcast is between 5 to 6 every Sunday. At ito po ay marinig nyo sa Baguio, Benguet, Cordillera Region, hanggang po La Union, Pangasinan, and other places na inaabot po ng signal ng GMA Radio. At para po sa ating mga regular listeners sa radio, we would like to inform you na ang aming pong aking pong numbers sa Smart 059-49329 at sa Globe 0917-700-3134. So kung kayo po ay may mga inquiries or questions, pwede nyo akong i-text sa aking mga mobile numbers. Of course, ito po ay pupunta rin po sa YouTube. I-upload natin usually Friday or Saturday at mapapanood nyo pa ito. The whole messages, of course, dito po sa ating YouTube channel. We would like to inform our brothers and sisters all over the Philippines ang pagyao po ng ating kapatid na si Cristino Sakayanan at the age of 87. He died last September 24 dito po sa Baguio City, at siya po ay nakaburol ngayon sa doon po sa Baguio Church of Christ sa 18 Remando Road, Baguio City. Sa gusto pong makipagdalamhati, dumalaw sa pay their last respects to Brother Chris Sakayanan. Welcome po kayo, at naroon po yung mga kapatiran sa buong Baguio at other places po bumibisita rin sa kanya. Ang ating pong discussion ay tamang-tama po sa ating kapatid na yumaw, si kapatid na Chris Sakayanan. Pinamagatan ko po sa wikang Ingles ang ating message for this September 28. O death, where is thy sting? Where is thy victory? Kamatayan, nasaan ang iyong tinatawag na tagumpay? Kapagkat ang tao po ay hindi mananatiling patay dahil sa dumating na ang ating Panginoong Kristo. Ito po ay babasahin natin ang ating teksto sa 1 Corinthians chapter 15, verse 55 to 17. Primero po sa wikang Ingles, and then we will read it also in our language, Filipino language. Ito po sabi ng Apostol Pablo, O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God who giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. 1 Corinthians 15, 55 verse 57. Ngayon, basahin po natin sa wikang Pilipino ang sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinto kapitulo 15, talatang 55 hanggang 57. Sabi ni Apostol Pablo, ganito po, nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos at nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So yun pa ating mensahe. Teksto galing sa 1 Corinthians 15, 55 to 57. Dumako na po tayo sa ating introduction sa ating leksyon tungkol sa kamatayan, pagkabuhay na muli para sa mga sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Our Bible states, according to the book of Hebrews chapter 9:27, it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. So sabi ng Hebreo 9:27, nakatakda sa mga tao
ang minsan lamang ang mamatay. At pagkatapos niyan ay ang paghukom. So sa teksto na yan, sino po ang nagtatakda? Siyempre ang Panginoong Diyos, sapagkat siya rin naman po ang nagbigay ng ating buhay. Pero pagkatapos po ng kamatayan ng tao ay meron na agad judgment o paghukom. Kahit po buhay pa ang tao meron ng judgment. Kung babasahin po natin sa sa Marcos 16:16, ganito pong sinasad, ang sino mang naniniwala sa Panginoong Hesukristo at nababautismuhan ay maliligtas. Subalit ang hindi sumasampalataya, kahit siya ay buhay pa, siya ay hinuhukman na. So mayroon pong paghukom dito sa lupa habang tayo ay buhay pa at hindi sumasampalataya kay Kristo, mayroon pa ring paghukom sa darating na panahon kapag tayo ay haharap na sa tinatawag na dakilang paghukom sa kapanahonan ng ating Panginoong Kristo. Now let's go to our introduction. Primero siyempre English muna at din wikang Pilipino, sapagkat hindi naman po lahat ng mga kapatiran ay nakakaintindi ng wikang Ingles at hindi naman lahat nakakaintindi ng wikang Pilipino. So we are using a sort of two languages para po sa benepisyo ng ating mga subscribers, listeners na hindi po masyado sa English at hindi rin po masyado sa wikang Pilipino. God warned Adam and Eve that when they would eat of the forbidden fruit, they would surely die. Kung babasahin po natin sa Genesis Kapitulo 2, talatang 17, sinabi ng Panginoong Diyos kay Adam and Eve, Adan at Eva, kapag kumain kayo ng pinagbabawal ko na bunga, ang bunga ng kaalaman ng mabuti at masama, hindi po mansanas, walang sinabing mansanas doon, kayo ay mamamatay. Genesis 2:17. The sin made man mortal both physically and spiritually. So kung titingnan po, hindi naman agad namatay si Adan at saka si Eva. Actually, si Adan, humaba pa yung buhay mo, 900 years old po siya. 930 bago siya namatay. So anong uri ng kamatayan ang tinutukoy ng Panginoon nang sinabihan niya si Adan at saka si Eva na kayo ay mamamatay sa panahon na kinain niyo yung pinagbabawal kong bunga, yung bunga ng kaalaman ng masama at mabuti, the fruit of the knowledge of good and evil. So ayon sa Romans chapter 5 verse 12, the sin made man mortal, subject to physical and spiritual death. Anong klaseng kamatayan ang naranasan ni Adan at saka ni Eva nung sila'y kumain ng bawal na bunga? Meron po silang spiritual death. Bakit spiritual death? Kasi spiritual death means hiwalay ka sa Panginoon. According to the book of James chapter 2 verse 26, the spirit without the body without the spirit is dead. So nahiwalay po yung espiritu sa katawang pisikal kapag ang tao ay namamatay. So ang ibig po sabihin ng kamatayan, separation. Paghiwalay sa spiritual na pamamaraan sa Panginoong Diyos yun. Yun po ang naranasan ni Adan at saka ni Eva pagkatapos na sila'y magkasala sa halamanan ng Eden. Doon po sa book of Genesis, chapter 2. Now, we will be discussing at least 4 parts of our lesson na pinamagatan kong, O death, where is thy sting? Where is thy victory? Kamatayan, nasaan ang iyong kamandag? Nasaan rin po ang iyong tagumpay? Number 1 lesson. All men die as a result of Adam's sin. Lahat po ng tao ay namamatay dahilan sa kasalanan ni Adan. Pero hindi tayo namatay dahil sa kasalanan ni Adan, kundi tayo rin po ay nagkakaroon ng kasalanan. Papaliwanag ko yung mamaya. Number 2, the death was both physical and spiritual. Ang kamatayan na naranasan ni Eva at Adan ay physical, namamatay yung katawang physical, pati na rin sa spiritual na pamamaraan. Number 3, pasalamat tayo sa Diyos. Thanks be to God because man shall live forever. Salamat sa Panginoon sapagkat bagamat mamamatay ang ating pisikal na katawan, mabubuhay naman ang ating kaluluwa, pati na rin ang espiritu, at yung pisikal na katawan na mamatay, bubuhayin po uli at gagawing hindi na po mamamatay o hindi na mabubulok. In other words, it will become an immortal soul, spirit and body. So, tatlo po yan
1 Thessalonians chapter 5 verse 20, sabi ni Apostol Pablo, may the Lord preserve your whole personality, your soul, your spirit, and your body. So yung tao po, tatlo. Yung physical na katawan natin, nakatira po yun sa loob ng ating spiritual na katawan. Yun po yung kaluluwa. Yung espiritu po na binigay ng Diyos sa atin, doon sa Genesis chapter 1, God breathed into these nostrils, sabi ng Panginoon Diyos, yun po yung nagbibigay buhay sa ating physical na katawan. Kaya po mayroong physical na katawan dahil sa espiritu. Pero yung kaluluwa po, immortal po yun, hindi po namamatay physically. May kamatayan pong spiritual, yung kaluluwa, pero yung kamatayan yun ay paghihiwalay sa ating Panginoon Diyos. Yan po ang ibig sabihin ng spiritual death or death of the soul. Matthew chapter 10 verse 50, sinabi ng Panginoon sa Kristo, you have to fear one who can kill both the body and the soul. Huwag kayong matakot sa pwedeng pumatay lang sa katawan. Pero matakot tayo sa Panginoong Diyos na pwedeng patayin pala ang ating katawan, pati na rin ang ating kaluluwa. At yan ay hindi po alam ng karamihan. Akala nila pagpatay na yung physical na katawan, wala na, tapos na lahat. Hindi po yan ang sinasabi ng Biblia. And number 4 of our lesson, immortality is gained through Christ. Gusto mo bang maging immortal? Gusto mo bang mabuhay forever and ever? Nakasama ang Panginoon Diyos sa kalangitan sa kanyang kaharian. Yan po ay sa pamamagitan lamang ng ating Panginoon sa Kristo, at yan po ay ang ating pag-aaralan sa umagang ito. Now let's go to our discussion. Number 1, all men die as a result of Adam's sin. Lahat ay namamatay dahilan sa kasalanan na ginawa ni Adan. Subalit hindi po diretso na namamana natin yung kamatayan dahil sa kasalanan ni Adan. Ano po ang ibig sabihin ng sinasabi ko? According to the book of Romans, chapter 5, verse 12, ganito pong sabi ni Apostol Pablo, wherefore, as by one man, sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all men have sinned. Okay, ganito po ang paliwanag. Sabi ni Apostol Pablo, sa pamamagitan ng isang tao, si Adan at saka si Eva, pumasok ang kasalanan sa mundo. Of course, ang author ng kasalanan, of course, si Satanas. At pagkatapos ng kasalanan, nagkaroon ng kamatayan. Because of sin, there is death. Ano sabi ng Romans 6:23? For the wages of sin is death. Ang bayad ng kasalanan ay kamatayan, physical man at spiritual. And so sabi ni Apostol Pablo, so death passed upon all men. Nakaranas ng kamatayan ang lahat ng tao dahil lahat ng tao ay nakakasala. Ano sabi ng Romans 3 verse 23? Napakalinaw po ng Biblia, huwag kayong malito. Romans 3:23 says, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat po ay nagkasala at nawala ng kaluwalhatian ng Diyos. So wala pong exception. Isang tao na narito sa mundo, na nabuhay noon, ang hindi po nagkasala, at yan po yung ating Panginoon sa Kristo. How do we know that? Well, so many verses in the Bible, Peter said, he lived, he did not tell a lie, and he has committed no sin. Yun po sabi ng Biblia. So, hindi siya pwedeng maging sacrificial lamb, spiritually speaking, kung siya ay naging mga kasalanan. Paano niya tayo tutubusin sa ating mga kasalanan kung siya mismo ay naging makasalanan? That is why Jesus Christ is both man and God, Panginoon Diyos na nanggaling sa langit, naging tao para tayo iligtas sa ating mga kasalanan, sapagkat hindi kaya ng tao na iligtas ang kanyang kasalanan sa spiritual na pamamaraan. Tanging Diyos lang na naging tao, at later on, pagka namatay na siya, bumalik siya sa kalangitan, hindi na po siya tao ngayon. Ano sabi ng Biblia? Colossians chapter 3 verse 1, Jesus Christ is seated now at the right hand of God. Hindi ka naman pwedeng upo sa kanang tabi ng ating Panginoong Diyos kung ikaw ay ordinaryong tao o anghel lamang. You must be one of the Godhead. Alright. This passage that we were quoting in Romans 5 verse 12
does not refer to inherited or original sin. Mayroon pong isang grupo, hindi lamang isang grupo, marami sila na nagtuturo na namamana raw ang kasalanan. We inherit the sin of Adam and Eve. Ano bang naging kasalanan nila? Kumain sila ng bawal na bunga. Hindi naman natin ginawa yun. So, hindi po namamana yung kasalanan, kundi ang namamana po natin yung epekto. Para tayong sinagasaan ng sasakyan, tayo ay naging biktima ng kasalanan ni Adan at ni Eva, kaya nagkaroon din tayo ng kabatayan dahil tayo po ay lahat din ay nagkakasala. So pag ang namana po natin yung tinatawag nilang corrupted or sinful nature. Dahil sa kasalanan ni Adan at ni Eva, ang tao po ay naging mortal, naging makasalanan at may tendency tayo na magkaroon ng kasalanan at magkaroon din ng kamatayan dahil sa nagawa nilang pagkakasala. Alright? So, malinaw po mga kapatid na ang tao ay hindi niya namamana ang kasalanan. Ano ibig sabihin? Halimbawa, yung tatay mo ay kriminal. Ibig bang sabihin, pag ikaw ay pinanganak, kriminal ka na rin. Kahit sa batas po ng tao, hindi po pwede mangyari yon. So, we do not inherit the original sin of Adam and Eve, and we do not also inherit the sin of our parents, our grandparents, at sino pa man. Alright, what Adam passed on to humanity, brothers and sisters, was the propensity to commit sin, or what you call the carnal nature. Ano pong ibig sabihin ko dyan? Ang napunta po sa atin ay ang naturalesa na magiging makasalanan tayo. Naging corrupted po ang nature, ang ating physical na katawan ay umaayon sa masasamang bisyo dito sa mundo. Kaya sabi ni Apostol Juan doon sa 1 John chapter 2 verse 15-16, love not the world, for the things that are of the world are the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. And that is what we have today. Yung tinatawag nating sinful nature, the carnal nature, the capacity to be able to commit sin. Kahit ano pang gawin natin, hindi tayo maaring maging perfecto. Although God wants us to be perfect. Matthew 5:48, ano sabi ng Panginoon? Be therefore perfect as your heavenly Father is perfect. But kahit na gawin natin yun, hindi po posible na maging perfecto tayo. Why? Because we are sinful. Romans 3:23, Paul, all have sinned and come short of the glory of God. And then the Apostle John said also in 1 John chapter 1, verse 7 up to verse 10, if you say that you have no sin, you make God a liar, and the truth is not in you. Kapag sinabi raw natin na wala tayong kasalanan, inosente po ako, wala po akong kasalanan, ginagawa po nating sinungaling ang Diyos, sapagkat sabi ng Diyos, lahat kayo ay makasalanan. Lahat kayo ay nagkaroon ng kasalanan. Romans 3:23. So pag sinabi natin, wala po akong kasalanan, ginagawa po nating sinungaling ang ating Panginoon Diyos. At wala sa atin ang katotohanan. So therefore, man, brothers and sisters, had become mortal, subject to physical and spiritual death. Dahil sa kasalanan ni Adan at sa ni Eva, at ang namana po natin yung tinatawag nating carnal nature. Ang naturalesa na pwede tayong magkasala, ang kalikasan na pwede na tayong magkasala, yun po ang namana. Pero yung kasalanan nila na original, hindi po natin namana yun. Tayo ay namamatay, nagkakasala dahil sa sinful nature, carnal nature, at kung tayo ay nagkakasala, tayo rin po ay magkakaroon ng spiritual na kamatayan. If Adam and Eve did not commit sin, kung si Adan at saka si Eva po ay hindi nagkasala, they could not live forever in the Garden of Eden, for the tree of life was there. Ayon po sa Genesis 3:23, kung hindi po nagkasala si Adan at saka si Eva, sana nabuhay sila ng walang hanggan doon sa halamanan ng Eden, dahil nandun po yung tree of life, ang punong kahoy ng buhay, na kapag kumakain sila tuloy-tuloy noon, hindi po sila mamamatay physically. Pero hindi po ganun ang nangyari. Sabi ng Panginoon Diyos, huwag kayo kumain ng bunga na ipagbabawal ko, yung bunga ng kaalaman ng mabuti at masama, sapagkat pag kinain nyo yun, mamamatay kayo. Kaya nga nang matapos nilang kinain,
yung pinagbabawal na bunga ng Panginoon, pinalabas sila ng Panginoon sa halaman ng Eden dahil nandun yung tree of life para hindi sila makakain noon at hindi na sila mamamatay. So pinalabas sila ng Panginoon Diyos at ang tree of life na yun, wala na po doon sa Garden of Eden. Ang tree of life, spiritual tree of life, nasa kalangitan na po ngayon, mga kaibigan at mga kapatid. At kung ibig nating marating ang tree of life, of course, sumampalataya tayo kay Kristo, maniwala tayo sa Kanya, magpabautismo para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, and be faithful unto Jesus Christ until the end of our lives. And we will be sure na makakain natin yung tree of life na yun doon sa kalangitan. Sabi ni Apostol Juan, whoever commits sin transgresses the law, for the sin is the transgression of the law. So ngayon, kung tayo po ay nagkakasala, sinusuway natin ang utos ng Diyos. Marami pong utos ang Diyos, pero actually po, dalawa na lang ngayon sa kapanahon. Pinasimple po na Kristo. Ano po yung utos na yon? Sabi ni Kristo, mahalin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa, at buong kalakasan. Sino po ang nakakasunod niyan? Kahit minsan, wala po. Lahat tayo, hindi natin nasusunod 100% na mahalin ang Diyos sa ating pag-iisip, sa ating pananalita, sa ating mga gawa, sa ating isip, sa ating puso, etc. Wala pong nakakagawa. For all have sinned and come short of the glory of God, according to Romans 3:23. Therefore, brothers and sisters, since we violate the law of God anytime sa ating buhay, kahit tayo po ay mga Kristiyano na nahugasan na sa kalan, nakakasala pa rin tayo. Bakit? That's human nature. Kaya nga kailangan natin ng forever cleansing, forever faith in God, and forever confessing our sins para patuloy po ang ating paglilinis ng ating mga konsensya sa pamamagitan ng dugo ni Kristo na naiulabo doon sa krus ng Kalbaryo. That's why we have to believe in Christ continually. Sapagkat, sabi ng Biblia, ang bayad sa kasalanan ay kamatayan at wala pong taong exempted sa kasalanan. For all have sinned and come short of the glory of God. Please remember, Romans 3:23. Dumako na po tayo sa second point ng ating lesson. The death was both physical and spiritual. Medyo paulit-ulit po yung ating pag-aaral para maintindihan ninyo mga kaibigan at mga kapatid na ang kamatayan ay naroon pero mayroon pong pag-asa sa kabila ng kamatayan. The tree of knowledge of good and evil, sabi ng Panginoon Diyos doon sa Genesis 2:7, and you shall not eat it, for on the day that you will eat of it, you will surely die. Pinag-usapan na po natin kanina yan. Hindi agad namatay si Adan at saka si Eva. Ayon sa Biblia, Genesis chapter 5 verse 5, Adam lived to be 930 years. Pero hindi po sinabi kung ilang taon si Eva. Ang sinabi lang po, si Adan ay nabuhay at umabot po ang kanyang edad sa 930 mil, 930 years. Yun po ang sinasabi ng Biblia. So, hindi agad namatay physically. But later on, he died. Both died spiritually, for death is separation. Anong klaseng kamatayan? Ulit-ulit lang po ito. Sabi ng Biblia, Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang bayad sa kasalanan ay kamatayan. Anong klaseng kamatayan? Physical at spiritual. Lahat naman tayo namamatay. Anong pa sabi ni Santiago? For the body without the spirit is dead. Kapag tayo namamatay, mga kaibigan at mga kapatid, ang espiritu natin nahihiwalay sa physical ng katawan. Kaya namamatay ang katawan dahil wala na po yung espiritu. Yung espiritu, yun po yung buhay. Saan po napupunta yung espiritu? Ayon sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7, the spirit returns to God. Yung espiritu na binigay ng Panginoon Diyos, na yun ang nagbuhay sa physical na katawan, bumabalik po sa Panginoon. Kaya yung physical na katawan, wala nang buhay, yun po yung nililibing. But in the future, when Christ will return, lahat ng physical na katawan, kahit kinain ka pa ng patay, kahit sinunog ka pa, bubuhayin ng Panginoon Diyos yan. Ayon sa 1 Corinthians chapter 15, in the twinkling of an eye.
Sa isang kisap mata lamang, mabubuhay lahat, maririnig ng mga patay sa lahat ng libingan ang tinig ng Panginoon Diyos at sila'y babangon. John chapter 4, chapter 5, 28 and 29, babangon ang mga mabubuting tao, mga matuwid sa buhay na walang hanggan, subalit mabubuhay din ang mga masasama at pupunta po sa kaparusahan. Yun po sinasabi ng Biblia, John chapter 5, verse 28 and 29. Pero mayroon pong grupo na nagtuturo na hindi raw mabubuhay na muli ang mga masasamang tao. Sila ay makakalimutan, wala. That's a false teaching. At yan po ay tinuturo ng isang religious group na kilalang kilala ninyo. Sila po ay naroon, nagbabantay ng mga librong dinidisplay nila saan mang lugar sa buong Pilipinas, sa eskwelahan, sa mga parke. Pinamimigay nila yung kanilang libro na marami pong kamalian. Kaya wag po kayong mapadaya dyan, mga kaibigan at mga kapatid. Ano po sabi ng Efeso 2, 1 at 5? Sabi nun ni Apostol Pablo, "And you hath he quickened who were dead in trespasses and sins." Tayo raw ay binuhay ni Kristo, bagamat tayo ay mga makasalanan. Paano tayo binuhay ni Kristo? Tinanggal niya po yung curse of death. Kung tayo ay sasampalataya sa Kanya, ano sabi ng John 3:16? "For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life." Sapagkat minahal ng Diyos ang buong sanglibutan, na kung sino mang sumampalataya kay Kristo, hindi lang faith only, you have to be obedient, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po ang pangako ng Diyos. 1:3-16. Alright. The righteous soul goes to paradise. Ito po isang magandang doktrina. Hindi po naniniwala ang mga tao dito. Sabi nila, kapag namatay na raw, 40 days, gumagala daw yung kaluluwa. Yung iba daw napupunta sa hayop, yung doktrina ng mga Hindus. Hindi po totoo yan. Kapag tayo namamatay, sabi ng Biblia, ang ating spirito ay bumabalik sa Diyos. Ecclesiastes chapter 12 verse 7. Ang ating physical na katawan, of course, nililibing at pwede kuminsan sinusunog. Yung tinatawag nating cremation. Subalit ang ating kaluluwa, ayon sa Lucas 23:43. Sino po ang nagsalita doon? Nalalaman nyo at naalala nyo, nang si Kristo po ay nakapako sa krus, mayroong tao na sumampalataya sa Kanya kahit kriminal. At sa oras na yon, sabi ng kriminal na yon, "Panginoon, huwag mo akong kakalimutan kung ikaw ay paparoon ka na sa iyong kaharian." Ano sabi ni Kristo? "Today you will be with me in paradise." Ngayon din, sa araw na yon, sa oras na yon, kakasama kita sa paraiso. So that guy who believed in Christ, he was a criminal, and he believed in Christ while they were both crucified. Sabi ng Panginoon, "You will be with me in paradise." So saan pupunta yung kaluluwa? Masama man siya, pero pinatawad na ng Panginoon. Pupunta po sa paradise o paraiso. Wala pong purgatorio na binanggit ang Biblia. So maniwala pa kayo sa Biblia, walang purgatorio, paraiso, at ang opposite po ng paraiso ay ang Tartaros o puok ng pagdurusa. Mababasa po yun sa Lucas chapter 16. Now let's go to the third part of our lesson. Thanks be to God, because man shall live forever. Salamat sa Diyos, sapagkat ang tao ay pwede nang mabuhay ng walang hanggan. Dito pa sa lupa, kahit ano pong vitamina, kahit anong exercise, kahit saang doktor ka pumunta, mga stem cell therapy na yan, wala pong kwenta yan. Bakit? Mamamatay pa rin tayo. Nakakita na ba kayo ng tao na sumobra sa 100? Bihira po. Pero nung panahon ng Panginoon Diyos, si Moses, ng panahon ni Moses, sabi ng Diyos, "Itatakda ko ang buhay ng tao hanggang 120 years lang kayo. 120, sabi ng Panginoon Diyos sa Genesis chapter 6. Of course, merong exception to the rule. Sa Japan siguro, merong mga mas matanda pa sa 120. Pero ordinarily, bihira po ang tao na darating sa edad na 100. At doon po sa Psalms, mga awit chapter 90 verse 10, sabi ni Haring David,
Man shall live only up to 70. 70. So balik, kung ikaw ang malakas, papasok ka sa edad na 80. Yung isang kapatid natin na pumanaw just 2 days ago, Brother Chris Sakayanan, he was already 87. Born in 1938 and died in 2025. So 87 po siya. So bihira po makarating sa edad na ganun ang tao sa ngayong kapanahonan. But in Jesus Christ, brothers and sisters, ano sabi ng Biblia? In Christ, those that have done good will be raised up to eternal life or everlasting life. Those who have eaten the living bread shall live forever. Nang dito pa sa lupa si Kristo, ano sabi niya? Kung ako ay kinain nyo, ako yung tinapay na buhay. Hindi physical na kinakain natin si Kristo, no? Sabi ng mga ibang religious, pag kinain mo raw yung ostias o yung tinapay, pag mayroong misa, yun daw ay literal na katawan ni Kristo. That's a false teaching. That's a foolish teaching. Hindi po literal na katawan ni Kristo ang kinakain natin, kundi yung ostias na yun, yung tinapay na yun, na walang libadura, simbolo po ng katawan ni Kristo. Of course, nasa langit na si Kristo ngayon. Wala na siyang physical na katawan. So, but Christ said, when He was still alive, if you will eat my body, physical body, and you will drink my blood, you will live forever. Of course, hindi po literal yun. That's what you call, tinatawag nilang symbolical statement o tinatawag nilang hyperbole. Hyperbole means hindi literal. Pag ibig sabihin ng kinain mo yung katawan at dugo, ininom mo yung dugo, ibig sabihin yung pagtuturo ni Kristo, isa sa buhay mo, ilalagay mo sa iyong buhay, at ikaw nabubuhay dahil sa iyong paniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Yun po ang ibig sabihin. Ano pa sabi ni Kristo? John chapter 11 verse 25, sabi ni Kristo, I am the resurrection and the life. Ako ang pagkabuhay na muli, at ako rin ang buhay. Buhay na walang hanggan. So, wala pong tao na nagsasabi ng ganyan. Si Kristo lang po. So, dapat paniwala natin ang ating Panginoong Jesucristo because He is the only one who came to this world and lived and died and live again. Kristo lang. Letter B, ng ating last part ng ating lesson. Immortality is gained only through Christ. Gusto mo bang maging immortal? Gusto mo bang maging buhay mo walang hanggan? Isa lang po ang pamamaraan, hindi po stem cell therapy, hindi po puro vitamina, exercise, etc. Hanggang dito lang po sa mundo yan. Kahit umabot ka pa ng 120, mamamatay pa rin tayong lahat. So, paano po tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Sa pamamagitan lang po ng ating Panginoong Jesucristo. Now, sabi ng Biblia, after Adam and Eve sinned by eating the forbidden fruit, mankind lost his chance to become immortal. Paliwanag po. Nang kinainan ni Adan at saka ni Eva yung pinagbabawal na bunga, hindi po mansanas, bunga ng kaalaman ng mabuti at masama, the fruit of the tree of the knowledge of good and evil, man has lost his chance to become immortal. Nawala po yung pagkakataon ng tao na maging buhay forever and ever, sapagkat nandun po yung tree of life sa Garden of Eden. Tinanggal po ng Diyos yun pagkatapos ng kasalanan nila at sila ay pinalayas sa Garden of Eden. Wala na po yung Garden of Eden kahit hanapin nyo pa yan. Sabi nila may Garden of Eden doon sa Davao. No, therefore brothers and sisters, there is no amount of righteousness or animal sacrifices can remove the guilt of sin. Kahit anong uri ng sacrifices, mga handog na hayop, animal o ano paman, at anumang kabutihan na gawin natin, hindi po tayo maaring magkaroon ng buhay na walang hanggan at hindi po maaalis o matatanggal ang ating mga kasalanan. Tanging ang Panginoon Diyos lang ang pwedeng magtanggal sapagkat siya ay perpekto, walang kasalanan at siya rin ang lumalang sa atin. Kaya ang ating paniniwala ay tanging sa Panginoong Diyos lamang. Only an immortal God can restore man's claim to everlasting life. Bakit ang Diyos lang ang pwedeng magbigay sa atin ng buhay na walang hanggan? Sapagkat siya po ay immortal. God is immortal. God cannot die. God lives forever. He is
He was, he will be. Anong ibig sabihin? Eternal. Nung tinanong ni Moses ang pangalan ng Diyos doon sa Mount Sinai, pinataas ng Mount Sinai. Anong sabi ng Panginoon Diyos? What is your name? What will I tell the Egyptians? What is your name? Anong sabi ng Diyos? You tell them, I am. Sabihin mo, ako nga ay si ako nga. At ang Greek letters, or rather the Hebrew letters ay YHWH o tinatawag nilang tetragrammaton. Ang salitang Hebrew po, wala silang vowel sounds. YHWH. So nilagyan po lang ng vowel sound. Naging Yahweh, later on naging Yahuwah, Yahweh, and then later on pinalitan nilang Jehovah. But actually the original is I am Yahweh or YHWH. Ang ibig sabihin, eternal. Hindi po pangalan ng Diyos yun. Sabi nila, Jehovah daw ang tunay na pangalan. No, that is very, very wrong. Huwag kayo maniniwala sa mga nagtuturo na Jehovah lang daw ang pangalan ng Diyos. That is not the name of God. The word Yahweh or YHWH is not a name, but rather, ibig sabihin ng I am, ako nga ay si ako nga, Shakti, Ilocano, ibig sabihin ng eternal, walang hanggan. Ako ang walang hanggan. Many times, sinatanong ng mga tao sa Biblia, ano pong pangalan nyo? Kahit si Jacob, tinanong niya, what is your name? You don't have to know my name. Pero alam ni Jacob, na Panginoong Diyos yun, or angel of God. Anyway, it is He alone. Sabi ni Apostol Pablo, 1 Timothy chapter 6, verse 16, it is He alone who has immortality and dwells in an approachable light. To Him be the glory and the honor and eternal dominion. 1 Timothy chapter 6, verse 16. Ibig sabihin, sabi ni Apostol Pablo, siya lamang ang may immortality, ang walang hanggan, ang hindi pwedeng mamamatay, at nakatira o naroon siya sa isang napakaliwanag na ilaw. Kung nasisilaw ka na sa init ng araw na tinitingnan natin, mas nakakasilaw po ang Panginoong Diyos sapagkat ginawa niya lang po ang haring araw na sinasamba ng ilang tao. Sa Kanya ang kapangyarihan, kapurihan, and eternal dominion, walang hanggan. Yun po ang sabi ni Apostol Pablo, 1 Timothy chapter 6, verse 16. Ano pa? Ikalawang Timoteo 1:10. Sabi ni Apostol Pablo, but it has now been revealed through the appearing of our Savior Jesus Christ, who abolished death and brought life and immortality to light through the gospel. Paliwanag ko po. Ano sabi ni Apostol Pablo? Ikalawang Timoteo 1:10. Ipinahayag na sa pamamagitan ng pagpapakita ni Kristo, pagdating niya rito sa mundo, ang ating Panginoon sa Kristo, siya po yung nagtanggal ng kamatayan at nagbigay ng buhay, ng walang hanggang buhay sa pamamagitan po ng Ebanghelyo. Ganon po kahalaga ang Ebanghelyo ni Kristo. Ano po yung Ebanghelyo ni Kristo? The good news. Ebanghelyo means maagandang balita na si Kristo ay naparito, namatay para sa atin, at kung tayo ay maniniwala, sasampalataya sa Kanya, susunod sa Kanya, tayo po ay magkakaroon din ng buhay na walang hanggan. 1 John John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have a lasting life. Last verse po, brothers and sisters, sa ating discussion on the immortality through Christ. Romans 2 verse 7, sabi ni Apostol Pablo, to those by patiently doing good for glory, honor, immortality, He will give eternal life. Sa mga gumagawa raw ng kabutihan na may pagpapasyensya, hinahanap nila ang kaluwalhatian, kapurihan, at immortalidad, buhay na walang hanggan, at bibigyan ng Diyos siya ng buhay na walang. Kapag hinanap daw natin, mga kaibigan at mga kapatid, ang buhay na walang hanggan, matatagpuan natin. Pero hindi po dito sa mundo. Magpa-stem cell therapy ka, mag-exercise ka, kumain ka ng maraming vitamina, mamamatay ka pa rin. There is only one formula to gain eternal life and heaven with God. And that is through the gospel. Ano po yung ebanghelyo na yon? Ang ebanghelyo na si Kristo po ay naparito,
nabuhay ayon sa kasulatan, namatay ayon sa kasulatan, nabuhay na muli ayon sa kasulatan, at tayo ay dapat sumampalataya sa Kanya, magpabautismo sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, at tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pagtatapos po, mga kaibigan at mga kapatid, ang mga Kristiyano ay hindi dapat mabahala sa magulong buhay sa mundo. Last time, pinreach ko po ito, John 16:33. Ano sabi ni Kristo? Be of good cheer, I have overcome the world. In this world, you will have tribulation, sabi ni Kristo, John 16:33. Sa mundong ito, magkakaroon tayo ng mga kapighatian, kalungkutan, but magalak kayo, matuwa kayo, sapagkat sabi ni Kristo, natalo ko, nagapi ko ang sanglibutang ito. So ano sabi ni Pablo? Basahin po natin sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 18. Primero po, basahin natin sa wikang Ingles, then I will also read it in wikang Pilipino, para po sa lahat ng mga tagapakinig natin, and of course, sa ating mga subscribers sa YouTube also. Mga kaibigan at mga kapatid, pahintulutin niyo po akong basahin English muna, and then later on we'll read it in Filipino. Sabi ni Pablo, 1 Thessalonians 4:13 and 18, I would not like you to be ignorant, brothers, concerning those who are asleep, that you sorrow not like those who have no hope. For if you believe that Jesus Christ died and rose again, even so to them also which sleep in Jesus Christ God will bring with him. For the Lord himself shall descend from heaven, and with a shout and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we shall ever be with the Lord. 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 18. Sa wikang Pilipino po, ganito ang sabi ni Apostol Pablo. Napakaganda po, mga kaibigan. Ang pagbabalik ng Panginoon. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. So yung mga walang pag-asa sa mundong ito, hindi naniniwala kay Kristo, talagang malulungkot sila, magdadalamhati. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhay ng Diyos upang isama kay Jesus. So kung namatay si Jesus, nabuhay uli, tayo din po ay mabubuhay at mamamatay at mabubuhay upang isama kay Jesus ang lahat ng namatay na sumasampalataya sa Kanya. Tingnan nyo, yun po ang formula. Dapat sumampalataya, maniwala tayo kay Kristo dahil bubuhay niya tayo sa darating na araw. Ito ang itinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo, tayong mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon, babalik pa ang Panginoon Diyos, si Kristo, ay hindi mauuna sa mga namatay na. So ano po mangyari? Yung mga nasa libingan, yung nasa puntod, yung mga kinain ng pating, yung mga sinunog, mabubuhay muna sila. Yun yung sumampalataya kay Kristo. And then, sa araw na yon ay maririnig ang tinig ng arkanghel. So mayroong archangel at ang tunog ng trompeta ng Diyos. Sa buong mundo yan, ha? At ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Ngayon, sabi dun sa Gawa 2:1-8, sa pag si Kristo ay bababa, nakasakay po siya sa alapaap. Pag may bumaba na hindi po nakasakay sa alapaap or clouds, hindi po si Kristo yon. Baka Satanas yun. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa, at natitira dito sa lupa ay titipunin sa alapaap. Tingnan nyo, ha, sasalubungin natin ang Diyos sa alapaap clouds, kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. In other words, mga brothers and sisters, hindi na po bababa sa lupa si Kristo. Mali po yung doktrina na si Kristo, pagbaba niya, magtatatag siya ng kaharian at siya ay mamumuno ulit sa buong mundo. Uupo siya sa tunon niyo doon sa Jerusalem. That is a very, very wrong doctrine. Huwag po kayo maniwala dyan.
Pandaraya po yan. Si Kristo po alapaaplam at tayo mga buhay, sasalubungin natin siya. Pupunta tayo sa Impapawid doon sa Alapap. At mula sa Alapap sa Impapawid, dadali na po tayo ng Panginoon Diyos. In other words, anong mangyayari? Kung buhay pa tayo, papalitan ng Panginoon Diyos yung ating pisikal na katawan ng tinatawag na immortal body. Yung immortal body, hindi na po mamamatay. Hindi na po mabubulok. Forever na po yun. Kung gusto nyo malaman yung detalye na yan, basahin nyo po yung 1 Corinthians chapter 15. Nandun po yung detalye kung paano babaguhin ng Diyos ang ating pisikal na katawan kapag siya'y bumalik na at tayo ay buhay pa. Huwag po kayang magpapadaya sa mga maraming huwad na tagapagturo sa ngayong kapanahon. Sa gayon, sabi ni Apostol Pablo, makakapiling natin siya magpakailanman. Ayun nyo ba yun? Kasama natin si Kristo forever and ever. Kaya nga, palalakasin ninyo ang mga loob ninyo sa bawat isa sa pamamagitan ng mga salitang ito. Yun po ang paniwalaan natin. Mga kaibigan at mga kapatid, huwag po tayong madaya sa mga napakaraming bulaang propeta at mga huwad na tagapagturo. Sa pagtatapos po mga kaibigan at mga kapatid, sa ating discussion, O death, where is thy sting? Death, where is thy victory? Kamatayan, nasaan ang iyong kamandag? Nasaan din ang iyong tagumpay? Tagumpay lamang kay Kristo. Christians, so, therefore, brothers and sisters, sabi na po sa Pablo, comfort one another with this word. Now, ang conclusion po, kung kayo po ay wala pa kay Kristo, kung ibig nyo nakasama kayo sa pagbabalik Kristo, sasalubungin nyo sa alapaap, papalitan inyong katawang pisikal ng immortal na katawan. Ngayon pa man, kung kayo po ay wala kay Kristo, sumampalataya kayo sa ating Panginoong Jesucristo, magpabautismo para sa kaligtasan ninyo. Anong sabi ng Marcos 16, he who believes and is baptized shall be saved. Ang sumasampalataya kay Kristo, nababautismohan, maliligtas. Subalit ang hindi sumasampalataya ngayon pa man, habang buhay ka, hinuhukman ka na ng ating Panginoong Diyos. Ano pa sabi ni Pedro? Mangagsisi kayo, mabaptismo sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Yung kaloob ng Espiritu Santo, hindi po spiritual power o power to speak in tongues, papagaling, hindi po. Yun po yung pananahanan, the indwelling of the Holy Spirit na binabanggit po sa 1 Corinthians 3:16, 1 Corinthians 6:19, pananahan. Titira po ang Espiritu Santo sa atin, sa physical nating katawan. How will He do it? Only God knows. Pero nasa atin po yung impluensya ng Espiritu kapag tayo nagsisi, nabautismuhan sa pangalan ni Kristo, tatanggapin po natin yung banal na Espiritu, huhugasan ng ating mga kasalanan. And of course, kung kayo po ay wala pa kay Kristo, ngayon po yung panahon. Now is the acceptable time. Today is the day of salvation. Kung kayo po ay interesado, willing na kayo, kami po ay handang tumulong. Nasaan man kayo sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Pwede namin kayong tulungan, pwede namin kayong bautismuhan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, pangalan ng Ama, Anak, Espiritu, sa kapatawaran ng mga kasalanan. And of course, tandaan ninyo, brothers and sisters, all over the world, all over the Philippines, Christ is inviting you to come to Him. Ano sabi ni Kristo? Matthew 11:28-30, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls, for my yoke is easy, and my burden is light. Sabi ni Kristo, lumapit kayo, kayong mga nabibigatan, nagkakaroon ng problema, bibigyan ko kayo ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa, sapagkat ang aking pabigat o pamatok ay magaan lamang at makakatagpo kayo ng spiritual na kapahingahan. Yan po ang ating lesson. Let's pray for the Lord. Panginoon, marami pong salamat sa leksyon. Marami pong salamat sa aming Panginoong Jesucristo na nabuhay, namatay at nabuhay na muli para sa aming spiritual na kaligtasan at para kami dalhin sa iyong kaharian sa kalangitan. Salamat din po sa aming mga sponsors, ang World Radio International, through White Sparrow Road Church of Christ. Salamat po kay kapatid na Rico and Sally G. Canlas of San Fernando City in Pampanga. Salamat din po kay Sister
Brother June and Sister Rose Ontalasco sa Canada, kapatid na Ed and Sister Viola dyan sa California, Brother June and Sister Dina Kaugiran of Metro Manila, Brother Greg and Sister Luz Manuel sa Lingayen, Pangasinan, Brother June, Jonathan and Sister Annalyn, Pangasinan pa rin. Brother June Abaya, the whole Philippines, mga kapatiran natin, binabati ko kayo. Kapatid na Nars, dyan po sa Dao Capiz, kasama si Bibing, misis niya, si Grace, si Arvin, si Romel, and of course, the rest of the Tuanyo family. At ang aking sister po, pinapanalangin ko, karoon po siya ng kidney operation recently, and continuous po ang kanyang dialysis. May the Lord continue to help you and restore your health. And all of this, O Lord, we pray in the name of Thy Son, Jesus Christ. Lakip po ang paghingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Pagpalain niyo po ang lahat ng sponsors, lahat ng subscribers, and lahat ng mga radio listeners sa programa ito. Know Your Bible. And all of this, O Lord, we ask in the name of Thy Son, Jesus Christ. Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.